At ibang klase paghihirap ang ating bayan dahil pag merong injustice, talagang walang peace. Yung apat na pulis na pinatay, no? Hindi mo sabihin pwedeng pinatay ipinain para mangyari ang proyekto ng mga Kano. Kasi sila ang may intelligence, sila ang nagpondo, no? Sila ang nasunod. Hindi naman tayo No, kaya nga ang laking tension sa atin. Tapos isama natin yung mensahe ni Glidel. Si Glidel na yung bata na kumausap sa Santo Papa sa UST. At ang sabi ni Glidel sa ating Santo Papa, bakit ba hinahayaan ng Diyos na maghirap kaming mga bata? Bakit hinahayaan na mangyari sa amin ang mga masasakit na bagay na ito? Ito ay totoong tanong at ito ay isang napakahirap sagutin na tanong. No, na bakit nangyayari sa atin? Actually, hindi lang sa batang yan, hindi lang sa mga batang Kali, hindi lang sa mga batang nasa Middle East, kung hindi sa ating lahat. Kasi lahat tayo nararamdaman natin ang tension ng first reading. Nararamdaman natin yung hirap na ibinibigay sa buhay natin. Kaya nga andyan si Lord sa Ebanghelyo. Andyan siya para hilumin tayo. Andyan siya para pagalingin ang ating mga sakit. Andyan siya para palayasin ang mga masasamang espiritu. No? At andyan ang Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. At siya mismo, bagamat siya ay walang kasalanan, naranasan niya ang lahat ng parusa para sa kasalanan. Siya ay nasaktan, siya ay ipinako sa krus, siya ay namatay. No? Na tanging dapat tayo lang makasalanan ang makaranas, si Jesus nakiisa sa ating nararamdaman, sa hirap na ating nararamdaman. Kagabi nagmasa ko sa San Donato, tinanong ko rin itong tanong na to, at sinagot ko yung tanong. No? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito? Sa totoo lang, ayaw ng Diyos na tayo ay masaktan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Ang gusto ng Diyos, makapiling natin siya. Ang gusto ng Diyos, yung kaligayahang nasa sa Kanya ay mapasa atin. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Inuulit ko yan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Tingnan mo nga, kung ikaw ay naghihirap, sino ba nagbibigay ng hirap sa'yo? Di ba asawa mo? Diyos ba yun? Sino nagbibigay ng pahirap sa'yo? Di ba amo mo? Diyos ba yun? Anak mo? Diyos ba yun? Kapitbahay mo? Diyos ba yun? Yung umutang sa'yo? Diyos ba yun? Di ba? Ang nagbibigay sa atin ng pahirap, tao. Hindi ang Diyos. Ang kapwa-tao natin. Kung meron tayong masasabi na hirap na galing sa Diyos, ito na yung very rare na ang neve ay hanggang leeg at hindi ka makalabas ng bahay. Yun, siguro sabihin mo galing sa Diyos kasi nature yan. No? Pero kung isipin natin, hindi rin lahat ng nature Kasi marami sa nature naggaganyan dahil kinalikot natin ang kalikasan. Kung hindi natin binutas ang ozone layer, hindi tayo magkakaroon ng cancer. Kung hindi natin pinulyot ang ating mundo, hindi magkakaroon ng global warming. Hindi mangyayari itong ganitong klaseng extreme weather situations. Kaya nga kung isang pamamaraan, masasabi pa rin natin, kasalanan pa rin ng tao yan. Kaya nagkaganyan. Ang mundo ay perfect. Kaya yan ang dahilan, kaya sinabi ng Panginoon sa Ebanghel, sa Biblia, na ang mundo ay nilikha sa loob ng 7 araw. Kasi ang 7 ay numero ng kaganapan. Ibig sabihin, ang mundo ginawa ng Diyos perfect. Iwanan mo yan, huwag mo yang galawin, perfect yan. Tulad ng ating katawan. Ang katawan ng tao, perfect. Ito lang ang tanging katawan na pag nasugatan ka, gagaling mag-isa ang sugat mo. No? Pero syempre, yung medicine tutulungan para mapabilis ang paggaling. Pero kahit na walang medicine, babalik sa normal yan. Ang iyong buto, maski na mabali yan, babalik yan sa dati.
tabingi lang nga. Kung hindi mo gagalawin. Pero pag itinama mo, babalik yan at tutuwid sa tama. No? Pabayaan mo lang. Kasi nga, by nature, ginawa ng Diyos ang katawan ng tao perfect. Pero anong ginawa natin? Kinalikot natin. Diba? Tinanggal mo yung boobs mo, tapos tinagyan mo ng plastic. Diba? Tinatapos mo ngayon, pag-inject ka dito, kung ano-ano kinakain natin. No? Humihit-hit ka ng lason. No? Kaya mangyayari talaga yung mga sakit natin ngayon na kung ano-ano. Pero kung kinakain natin ay yung pagkain lamang na hiningi ng Genesis, hindi tayo magkakasakit. Kasi ano ang sabi sa Genesis? Pwede niyong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy. Hindi tayo carnivorous. Vegetarian tayo. Hindi niyo napansin? Ang ipin ng tao, ginawa ng Diyos hindi para kumain ng karne. Tingnan niyo ang aso. Meron na ba kayo nakitang aso na may pustiso? Wala, no? Kasi yung ipin nila, ginawa ng Diyos para ngumatngat ng karne at pati buto. Subukan yung ngumatngat ng buto. Tingnan natin kung kaya nyo. Hindi natin kaya. Kaya tayo, pagkakain ng karne, pakukuluan natin. Di ba? Hindi lang pakukuluan natin talagang palalambutin natin. At pag malambot na, hihiwain pa natin, hihimayin pa ng tinidor, at ngunguyain. At pagkatapos may tiga ka pa. Kasi nga, hindi ginawa ng Diyos ang ipin natin para sa karne. No? Pero kain tayo ng karne. Kaya high blood. Diba? Yun ang nangyayari sa atin. Hindi ko na babakitin si LA. Nagbe-blood naman sa court. Hindi na babakitin si LA. Pero ganun yun. Kung sinusunod lang natin ang kalooban ng Diyos, maski sa katawan natin, huwag mo lang galawin yan. Perfect ang ating katawan. Kaya lang pinilit natin galawin. Kaya nagkagulo. Kaya in a way, masasabi pa rin natin, tayo ang may dala. Hindi ang Diyos ang may gusto. Tayo ang nagdala ng kahirapan sa atin. Ang maganda lang kay Lord, kahit na tayo ang makulit, andyan siya para tulungan tayo. Well, sabi ko nga sa inyo, tao ang may dala nito, tao ang may dala ng paghirap. Kahit na ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap, pinahihintulutan naman niya. May kaibahan yun, ha? Ayaw ng Diyos na tayo ay masaktan, ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan, pero pinahihintulutan niya ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil mahal na tayo. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Maski ang makasalanan. Mahal ng Diyos. At dahil mahal na tayo, ginagalang ng Diyos ang kalayaan na ibinigay sa atin. Kaya kung choice ko na nakawan ng aking kapwa, choice ko yon. Hindi choice ng Diyos. Igagalang ng Diyos ang choice ko dahil mahal niya ako. Kahit na nagnakaw ako sa iba, pero hinayaan ng Diyos. Dahil hindi niya pwede i-control ang aking choice. Hindi niya i-control ang choice ng bawat isa sa atin. Pero ini-invite niya tayo na gawin ang tama at umalis sa mali. No? Kaya lang nga, hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang sarili kalikasan. Kung ginawa niya tayong may karunungan at may kalayaan, hinihiling niya na gamitin natin yung karunungan at kalayaan responsibly. No? Kaya yung pahirap sa atin, ayaw ng Diyos yan, pero pinapayagan. No? Ito naman ang maganda. Hindi naman tayo lahat naiiwan sa kahirapan. Kanina, tingnan ko yung YouTube. Ang dami kasi makikita sa YouTube eh. Ang isa sa pinuntahan kong site sa YouTube, yung social experiments. Ang dami nilang ginagawang mga social experiments. Ano ibig sabihin ng social experiment? Ang social experiment ay eksperimento na tinitape nila tungkol sa reaksyon ng mga tao.
Sabi nila, paano kaya magre-react ang mga tao